1 Corinthians 5 verse 10 to 12. Hindi ko ibig sabihin ang mga immoral sa sanlibutan ito o ang mga sakim, mandaraya o sumasamba sa Diyos-Diyosan, sapagkat kung gayon ay kailangan ninyong lumabas sa sanlibutan. Ngunit ang isinusulat ko sa inyo ay huwag kayong makisama sa sino mang tinatawag na kapatid, ngunit immoral, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan, mapanlait, lasenggo o mandaraya. Huwag man lamang kayong makisalo sa gayong tao, sapagkat ano ang kinalaman ko sa paghatol sa mga nasa labas? Hindi ba't ang mga nasa loob ng iglesia ang dapat ninyong hatulan? Pagbubulay-bulay. Tinatawag ng Diyos ang kanyang bayan na mamuhay ng may kabanalan at pananagutan sa loob ng iglesia. Sa mga talatang ito, nilinaw ni Pablo na ang mga mananampalataya ay hindi maaaring tuluyang umiwas sa mga taong nasa sanlibutan na namumuhay sa kasalanan dahil bahagi pa rin tayo ng mundong ito. Tinawag tayo ng Diyos upang maging ilaw at asin sa gitna ng madilim na mundo. Ngunit ang binibigyang diin ni Pablo ay ang pananagutan ng iglesia sa mga taong nagsasabing sila ay mananampalataya, ngunit patuloy na namumuhay sa kasalanan ng walang pagsisisi. Hindi ito tungkol sa pagiging mapanghusga o pagtingin sa sarili na mas banal kaysa sa iba. Ang layunin ng pagtutuwid at disiplina sa loob ng iglesia ay upang mapanatili ang kabanalan, katotohanan at maibalik ang naliligaw na kapatid sa tamang relasyon sa Diyos. Kapag pinabayaan ang kasalanan sa loob ng iglesia, maaari nitong maimpluwensyahan at pahinain ang pananampalataya ng marami. Ipinapaalala rin ng talatang ito na bilang mga Kristiyano, may pananagutan tayo sa isa't isa. Hindi sapat na sabihing personal na buhay niya yun. Sa pag-ibig at kababaang loob, dapat tayong magtulungan upang lumago sa kabanalan at pagsunod sa Diyos. Kasabay nito, dapat tayong maging maingat na hindi maging mapagmataas o mapanghusga. Lahat tayo ay nangangailangan ng biyaya ng Diyos. Ang tamang pagtutuwid ay ginagawa ng may pag-ibig, layuning mapanumbalik at hindi upang manira o manghamak. Ang gagawin ko, mamumuhay ako ng may kabanalan at magiging handa akong tumanggap at magbigay ng pagtutuwid ng may pag-ibig at pagpapakumbaba. Tanungin natin ang ating mga sarili. May mga bahagi ba ng aking buhay na kailangan kong ituwid sa harap ng Diyos? Paano ako makakatulong sa ibang mananampalataya ng may pag-ibig at katotohanan? Ako ba ay bukas sa pagtutuwid at paggabay ng ibang kapatid sa Panginoon? Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po dahil nais ninyo akong mamuhay sa kabanalan at katotohanan. Patawarin po ninyo ako sa mga panahong naging kampante ako sa kasalanan o naging mapagmataas sa iba. Turuan po ninyo akong mamuhay ng may pag-ibig, pagpapakumbaba at pananagutan sa aking mga kapatid sa pananampalataya. Naway maging kalugod-lugod sa inyo ang aking buhay araw-araw. Sa pangalan ni Jesus. Amen. UVCC Daily Devotions, written by Dr. Victor Tabilisma.